Samantala, sa iba pang balita, sinasalang mabuti ng Mines and Geosciences Bureau ang lahat ng aplikasyon sa pagmimina. Ito'y upang matiyak ang maayos at ligtas na operasyon ng mga minahan sa bansa at hindi na maulit umano ang mga pinsala at sakunang dulot ng irresponsableng pagmimina. May report si Jackie Sai. Tumanggap ng 126 na mining applications ang Mines and Geoscience Bureau o MGB matapos payagan muling magpasa ng mga form sa mga nagnanais magmina sa Pilipinas. Isa sa mga isinusulong ng pamahalaan ang pagkakaroon ng responsableng pagmimina sa bansa. Bagamat inaasahang malaki ang maiaambag ng naturang industriya sa kaban ng bayan, marapat ding mapangalagaan ang kalikasan at maiwasan ang mga sakunang hatid ng irresponsible mining. Kaya naman nag-issue ang MGB ng Memorandum Order No. 2013-01 na nagsasaad ng pagtataas mula sa na ngayong 100 milyon na minimum authorized capital requirement ng mga aplikante ng Exploration Permits o EP, Mineral Agreements o MA, at Financial or Technical Assistance Agreements o FTAA. Kasabay nito, naglabas din ng Administrative Order No. 2013-10 o Procedural Guidelines in the Filing and Processing of Applications for Exploration Permit, kung saan ang dating 60 piso kada hektarya ay ngayon 300 na at dapat hindi bumaba ng 200 piso sa mga mag-a-apply ng EP at MA. Ayon naman sa MGB, ito lamang sa 126 na aplikante ang sumunod at nakapasa sa kanilang bagong regulasyon. Dagdag pa nito, 59 sa mga ito ay hindi kompletong nakapagpasa ng mga requirements at maaaring nag-apply sa hindi pa pwedeng minahan na lugar. Binibigyan naman ng pagkakataon ng MGB na makapag-reapply muli ang mga hindi natanggap na 59 na aplikante sa oras na sumunod at mabuo nito ang requirements ng bagong regulasyon nila. Samantala, ang 28 ay binalik sa mga aplikante para itama ang ilang hindi tumugma sa inilabas na kasunduan. At ang natitirang 32 ay pag-aaralan pang mabuti ng MGB. Para sa telebisyon, Jackie Sai.